Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 25 ng Hunyo, June 25, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:43 ng umaga. At ito nga, nais kong mag-vlog itong mainit na balita kahapon na si Dilima ay pinawalang sala na sa lahat ng kanyang kaso. Ayan po Dilima pinawalang sala na sa lahat ng kanyang kaso. Ang ibig sabihin ay acquitted o pronounced not guilty. Ayan po o free na siya doon sa mga kaso niya. Opo. Yan po ang ibig sabihin niyan. Lahat po ng kaso, pati po yung isinampa ni Umali, yung patay na po ito si Congressman Umali na disobedience. Opo. Pati yun. Dismiss po yun o acquitted si Dilima. Pero ako po ay ini-expect ko na yan. Opo. Ini-expect ko na po yan dahil una ay yung mga testigos laban sa kanya o yung mga testigos na kinuha ni Duterte o ni Aguirre ay pawang mga bilanggo o mga sentensyado. At kung mayroong mang iba na hindi pa sentensyado ay kinakasuhan naman nila para mapilitan tumistigo labang kay Dilima. Yan po ang nakikita ko. Nung una pa, nakikita ko yan. Pero mas lalo ako nag-conclusion na walang kwenta yung kaso na yan o bugos lang yan o gawa-gawa lang yan. At lalo na siguro yung mga international community po yung mga media sa international community, nakita rin nila kung papaano mag-testify doon po sa Kongreso. Opo, prinisinta po yan ni Aguirre, yung mga bilanggo doon po sa Kongreso. At doon makikita natin na nabubulol at hindi makapagsalita. Nabubulol o nauudlot o ano bang tawag doon sa isa pang yun po ang nakita ko doon sa nanonood ako sa YouTube, yung nangyayari doon sa Kongreso. Kaya alam ko na sa umpisa pa lang ay walang kaso o gawa-gawa lang ang kaso. Ngayon, ang pinagtataka ko po ay bakit hindi po nalaman yan ng maraming tao. Yan ang pinagtataka ko. At patuloy pa silang sumusuporta kay Duterte noon. Hindi ko naman sinisisi nagtatanong lang po ako. At hindi naman siguro masama na magtanong. Nung nangandidato po yan si Duterte, ay nagtataka rin ako bakit ang daming sumusuporta sa kanya. Yan po. At pati na nga yung si Kwan pero agad din siyang within 6 months ata
nag-iba na ng pananaw si Ka-Percy Lapid. Opo, kasi nung napapanood ko siya, ay ayaw na niya kay Duterte Pero inamin niya na dati ay Duterte siya. Iyan po ang pinagtataka ko na ay ito pala si Ka-Percy Lapid ay Iglesia ni Cristo na gumagamit din ito ng Biblia. Bakit hindi nila napipilter yung mga salita ni Duterte? At pati ito si Toto Kausing, hindi ba? Duterte rin ito Ang nagtataka ako, bakit sa lalim ng kanilang pinag-aralan o experience sa buhay, bakit ganun pa? Ayan po hindi ko naman sila sinisisi at kung maaga sila na bumaliktad ay okay lang. Kaya nga ako po, maingat ako sa ibang vloggers Maingat ako kasi nga ay nakikita ko sila noon si Trillanes, sinasabihan nila na bininta raw ang kwan ang karagatan ay diniscuss ko na yan kung bininta yung karagatan dapat may dokumento. Yan po. Pag walang dokumento ay kahit na 1,000 silang nagsasalita ng ganyan Kahit araw-arawin nilang i-discuss yan Hindi ako maniniwala kasi nga mahalaga po ang testamento o ang dokumento. At sinabi po yan ni Jesus Christ. Nung hinahanapan po si Jesus Christ ng ano ang proof o ano ang evidence niya na siya ay nanggaling sa Diyos, na siya ay isinugo ng Diyos, na ang ama niya ay Diyos, hinanapan siya. Ang sinabi sa kanya, here you are again, testifying for yourself. Your testimony is not valid. Yun po ang sinabi sa kanya. Ay ano po ang pang-apat na reason niya? Yung testamento, yung dokumento, you search the scripture, sabi niya, you search the scripture, for in them you believe you will have eternal life. It is they, sabi niya. Yung mga scripture na yan, it is they that testify about me, sabi niya. Kaya mahalaga po ang testamento. Hindi puro bunganga ay ang ginamit lang doon kay Aguirre ay bunganga, hindi pa nakakapagsalita. Nabubulol at nauutal yung mga nagtistigos doon. Ayaw nga magsalita pinipilit lang ay siyempre ikaw, magtitistify ka sa hindi totoo, pananagutan mo po yan sa Diyos. Ayan po. Pananagutan nyo po yan sa Diyos. Kaya nga ito si Ragos, nagrekante, hindi ba? At yung iba, pinatay pa ata nung magre-recant na Hindi ba? Ganon po kasama ang tao. Opo. Iyan po, hindi natin alam gaano kasama ang tao. Pero sinasabi po ng Biblia, ay nako, ang tao, sinasabi po ng Biblia, hindi pa sumagi sa isipan ng Diyos. Yan po ang sinasabi po ng Biblia, hindi pa sumagi sa isipan ng Diyos na pwede palang gawin yon ng tao. Ayan po. Pwede palang gawin yon. Ganun po kasama ang tao. Kaya nga yan pinapatay nga yung ayaw mag-testify kung gusto na mag-recant, papatayin Hindi ba? Ganun po yan. Pero alam ko pagbabayaran yan. Kung sino man yung mga gumawa niyan, at lalo na ito si Duterte. Opo. At ito mga senador na kaalyado niya, yan ang i-discuss ko sa inyo. Yan mga senador na nagtanggal kay De Lima as chairman ng Blue Ribbon Committee. Mga kwan yan, aywan ko, i-discuss ko mamaya yan. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko muna yung pasalamatan muna itong first batch ng mga natin, mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila
si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nanaan TV ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Joshua Lan, Elinita Sculpture ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querte Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure E. Duarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bongat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Baculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Len Sumintak, Lawrence, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang nire-recommenda ko po sa inyo na mga vloggers na ating panoorin. Maingat po ako sa mga vloggers, pag nakikita ko na parang bayaran ay itsapuira na po yan. Opo. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pischay, Kampihan ni Art at Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas, with Attorney Claire Castro, at saka yun si Kawaldi Carbonell. Ugaliin po natin na manood sa kanila at suportahan po natin sila kasi nga ay nakikita ko na totoo yung sinasabi nila at para po sa bayan. O sige po, tayo na po ay tuloy-tuloy na i-discuss po ito, Yung si Dilima ay pinawalang sala na. Opo, at ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at dinadalangin ko po yan na sana ang justice ay maibigay ng Diyos. Opo. At ayan na nga, Ang susunod siguro diyan ay kakasuhan na ni Dilima yung mga nagkaso sa kanya. Pero ako hindi ko na nire-recommenda yan. Opo, hindi na. Ang kuwag kasi ng Kristyanismo ay magpatawad eh. Pero kung kailangan talaga ang justice, dapat ay ikwan din niya, idemanda niya. Pero huwag na niya masyadong bigyan diin yan. Kasi nga, nakikita natin yan o makikita natin kung papaano po ang Diyos, yung justice ng Diyos ang gagalaw dyan. Ayan po, O sige po, ito po ang mga ito po ang mga senador na nagtanggal kay Dilima doon sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee o kuminsan tinatawag nila ng Committee on Justice and Human Rights. Opo, tinanggal po siya na kung saan ay napag-usapan na siya ang itatalaga doon. Kasi collision po yan eh. Noong 2016 po ay karamihan dyan ay ang nanalo dyan ay mga sinuportahan din ni Pinoy o nakinabang din sa palatuntunan ni Pinoy.
ni Noynoy Aquino po. Kaya ako hindi ko ini-expect eh. Oh, ay pero nga ay naging presidente din si Duterte, kaya biglang bumaliktad yung iba sa kanila. Opo, o biglang naging sip-sip kay Duterte. Ito po sila, no? Ito po yung mga senador na hindi dapat ginagawa po yan ng senador eh. Kasi kung ano man ang napag-usapan ng doon sa caucus nila, dapat yun na yun. Kung babaliwalain yun, dapat mag-caucus sila ulit. Hindi po yun na ganyan na naandun sila sa Senado tapos idideklara ni Pacquiao na bakante. Oh, ginamit po nila si Pacquiao na walang yan, walang ang alam sa batas yan eh, o walang alam dyan sa politika. Wala. Kaya yun ang ginamit nila at yun naman ang pumayag. I declare, sabi niya, that the position of the chairman of the Blue Ribbon Committee be vacant, sabi niya. O ayan na, pinalitan na nila. At doon po nagsimula yan. Ito po sila, no? Si Angara, ayan. Sonny Angara, Nancy Binay. Yan po, sila po ang pumirma dyan. O sila ang nagsuggest na tanggalin si De Lima. O, si Alan Peter Cayetano, ito yung nagkwan eh. Ito yung nag-privilege speech eh. Bago din na tinanggal eh. O, na siniraan ng siniraan si De Lima. O, si J.B. Ejercito, si Sherwin Gatchalian. Ayan po, na kung magsalita sila ay akala mo ang gagaling. O, si Richard Gordon. Ayan, si Gringo Honasan, si Loren Regarda, si Manny Pacquiao. Ay ito eh. Ito ang ginamit nila eh. Palibhasay walang alam. Makajus kunyari, pero aywan ko. Ano? At kunyari, ang rason nila ay ginagamit daw ni De Lima ang personal vendetta. Paano nyo pong sasabihin dyan na personal vendetta na samantalang human rights lawyer yan si De Lima? At bago siya naging Justice Secretary, siya ay naging Commission Chairperson ng Human Rights. Kaya alam niya yan. Alam niya yung ginagawa niya, alam niya ang sinasabi niya. Kayo, mga senador kayo, wala kayong alam dun sa mga patayan. Ay siya, nire-research na yan eh. O, may mga complainant na nagpupunta sa kanya o nagre-report sa kanya, kaya alam niya yan, ano? O, ayan, si Loren Regarda, pumirma yan. Ito, si Manny Pacquiao, siya nga ang siya nga ang nag-suggest eh, natanggalin eh. Si Coco Pimentel, ayan, nako po. Presidente ata si Coco Pimentel noon. O, ay at least, binalikan naman siya ng tadhana, hindi ba? Natanggal siya sa pagka-presidente, hindi ba? O, ayan po eh. O, tinanggal pa yung kwan nila, yung kwan nila, yung ano bang tawag doon? PDP laban nila. O, kinuha. Hindi ba? Ayan po eh, hindi ba? Sa pagsisipsip nila kay Duterte, ay lalo na ito si Pacquiao, hindi ba? Sa pagsisipsip nila, ayan ang nangyari sa kanila. Pero hindi pa yan. May darating pa dyan. Si Grispo, ito, balingbing din ito. Ito si Cynthia Villar, kung saan ang ganansya, doon siya. Ito si Cynthia Villar. Si Joel Villadiva, ito. Grabe ito. Ay dalawa sila ni Pacquiao, ay born again daw sila. Ay pero bakit ganito ang ginagawa nila? At ito si Joel Villadiva, ay isa ito sa nakinabang kay administrasyon ng Pinoy. Ginawa itong tisdaman eh. Opo. O, at ito noon ay binubuto ko yung sibak noon. Kasi nga ay born again ako dahil malaki ang paniniwala ko sa mga born again. Ay pero sa ginawa ito ni Joel Villadiva, walang kwenta. Opo. O. Si Tito Soto, si Ping Lacson, si Miguel Zubiri, itaas ko lang po ha. Ayan. Ayan. 16 po sila. O.
mga walang kwentang senador. Di ba? Oh, ay ano ngayon ang masasabi nila ngayon na yung kaso ay dinismiss na lahat. Pero ang tanong ko sa kanila, hindi nyo ba nakita na nabubulol yung mga tumistigos na mga inmates o yung mga bilanggo na kinuha nila doon sa Bucor? Hindi nyo ba nakikita yun? Na nauutal? Hindi ba? Paano yung paniwalaan ang isang tao na nabubulol at nauutal at ayaw nga magsalita eh. Pinipilit lang eh. Oh, scripted na nga ay simpre ayaw nila magsalita kasi alam nila hindi totoo eh. At saka walang dokumento. Wala. Salita lang, bunganga lang, laway lang. Hindi ba? Paano niyong paniniwalaan yun? Walang dokumento. O wala ding nahuli na droga o nakita na yung budiga. Hindi ba? Dapat mayroong budiga eh. Saan ba binubudiga yan? O, saan ba ginagawa yan? Dapat ganun po, may nahuli. Ay hindi eh, puro bunganga eh, hindi ba? Ayan po. O, ito po yung nag-object sa tanggalin si Dilima, si Franklin Drilon, si Ontiveros, si Francis Pangilinan at saka si Bam Aquino. O, ito naman yung ito naman yung nag-abstain o hindi bumuto ata. Si Rap Ricto, si Chis Escudero dahil absent pala at saka si Trillanes. Ayan po. O, hindi sila pumabor o hindi sila bumuto. Pero yung 16 na ang alam ko dito sa 16 na ito binayaran ito eh. Opo. Kaya ganun ang boto nila. Yan po ang mahirap sa atin eh. Sa politika sa atin ay kung babayaran sila siguro ng milyon, ayun nga eh. Bubuto lang sila eh. Hindi ba? Oh. Ay pero hindi nila alam na sisira po ang demokrasya. Opo. Kasi simula ng ganyan na natanggal nila si Dilima at lalo na nung naibilanggo na, ay naging hari-harian na si Duterte. Yun po ang hindi nila alam eh. Ang Senado po na andyan kayo o ang legislative, may function po kayo. I-check nyo o check and balance yan. Ganon din ang presidente. I-check niya yung Senado. O ganon din ang judiciary. Ay ang problema kasi ay parang ibinigay nyo na ang inyong kapangyarihan sa presidente. Opo. Wala ng check and balance. Naging diktador na si Duterte at yan na nga. Yan na nga ang nangyari. 30,000 po ang namatay. Opo. Pagkatapos yung ginawa niyan, nasa 30,000 po ang pinatay. Kasi nga ay wala nang haharang kay kay Duterte kasi nga ay kinasuhan at si Dilima ibinilanggo na o tinanggal pa doon sa mag-imbestiga 30,000 po at doon po ako galit ako doon. At lalo na doon sa mga pulis na isinugo. Kawawa po sila yan O hindi ba? Hindi nyo ba nakikita yan? Kung may isang tao na pinatay ng isang pulis, di 30,000 po ang pulis na pumatay. Ay kung minsan pa, 4 sila yung papatay Yun po ang apektado dyan. Hindi nyo nakikita yan. Pero ako, nakikita ko yan. Kawawa yung mga pinatay pagkatapos yung tinanggal si Dilima. Kasi nga, wala na nag-iimbestiga Hindi ba? Naging hari-harian na si Duterte. Hindi ba? At hindi lang yan. Pati yung utang natin ay unlimited na. 6 trillion lang ang utang natin. Nung naupo si Duterte, 6 trillion lang. Nung umalis si Duterte, naging 12 trillion. Ayan po, dahil nga naging hari-harian na nga wala nang check and balance Hindi ba? Pati nga si
si Trillanes doon gusto pang ibilanggo hindi ba? Nawawala ba yung mga papeles? Nawawala ba? Hulihin yan. Hindi ba? Gustong hulihin ay pag nahuli yan, ay lahat ng senador pwede nang hulihin yan, pati sa bahay. Opo, pag nahuli dyan si Trillanes, dyan sa Senado, kasi nagtatago na siya sa Senado lahat yan, pwede nang hulihin, kahit na sino dyan, sa bahay mismo. Kasi nga wala na wala nang check and balance Yan po ang ginawa nyo, sinira nyo. Naging alipin kayo ng Duterte administration. At yung iba naman ay nagsisisi na, pero malaki po ang perhisyo na nagawa nyo. Ayan po Punta po ako dito sa Psalms 1. Naandyan po Psalms 1. Una po ito na napakaganda po nito. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or sit put on the path of the sinners, or sit in the seat of mockers. Ayan po Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or sit put on the path of the sinners, or sit in the seat sa upuan ng mga manluloko. Yan nga. Blessed daw yung tao na hindi nakikinig sa mga palatuntunan ng mga wicked, hindi sila tumatalima sa mga payo ng mga wicked, at hindi sila nag-aabang doon sa mga nilalakaran ng mga sinners. At hindi rin sila umuupo doon sa mga upuan ng mga mockers o yung manluluko. Ayan nga hindi ba? Ano ba ang ginawa nitong mga senadores na ito? Ayan yung konsil ni Duterte, pinakinggan nila. Hindi ba? Yung palatuntunan ni Duterte, napapatay siya. Pinakinggan nila. Nilalabanan sana ni Dilima ay ayaw nila. Ang pinakinggan po nila ay yung konsil ni Duterte na isang wicked. Nor sit put on the path of the sinner. Ayan, inaabangan nga nila si Duterte Anong kumpas? Kaya mga wicked din itong mga senador na ito inaabangan nila nakikisama sila dun sa dinadaanan ng mga sinners. Ayan po. Nakisama gusto nilang nakikita na dumadaan sa kanila si Duterte. Ayan po, para maintindihan nyo po. At saka, sila ay umuupo daw sa mga upuan ng mga, kasama sila dun sa upuan. Hindi ba? Yun ang mga wicked. Pero, blessed daw yung tao na hindi gumagawa yan. Di ba? Blessed yung tao ay pagbabayaran po nila yan. Hindi ba? Pagbabayaran po nila yan. Iba-iba po ang pagbabayad niyan. Proverbs 6:12 hanggang 13. Ayan. A worthless person, a wicked man, walks with a perverse mouth. Ayan po, hindi ba? Lumalakad daw ang tao na wicked sa pamamagitan ng kanyang perverse walk with perverse mouth. Ayan, puro kasinungalingan. Hindi ba? Ang tanong ko nga hindi ba nila nahuhuli na puro kabulastugan? Na kung ang isang tao ay magsasabi na in 6 months tatanggalin niya ang droga o aayusin niya ang korupsyon in 6 months, kalokohan po yan. Wala po ganyan sa Biblia. Walang ganyan. Ang nakasulat po sa Biblia ay ang mundo ay papunta pa sa worse.
Ayan po. Kaya hindi ako naniniwala doon eh. At pangalawa, kung pwede pala na tao na ang gagawa niyan, adi dapat hindi na bumaba si Jesus Christ, hindi ba? Kaya pala ng tao eh. Pero hindi kaya ng tao yan. Kayabangan lang po yan. Opo. Kaya doon lang, nahuhuli ko na, tatanggalin nyo ba ang kwan, ang lahat ng problema ng mundo? Ay kayabangan yan. Hindi ba? For without me, sabi ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Yan po ang sinabi niya. Ito ang ginagawa lang ng mga taong wicked winking his eyes, speaking with his feet. Ayan po, hindi ba? And pointing with his finger. Puro turo lang yan Puro turo. Puro istorya. Ganun lang po yan. At yan po ang pinagtataka ko, bakit hindi nahuli yan ng ibang manunulat o ng ibang, sabagay, yung ibang vloggers, bayad yan. Pero, yung iba ay agad naman na nakapagsisi sila at yun ang sinasaluduhan ko. Yung after 6 months na nakita nila or after 1 year ay bumaliktad na sila. Opo. Inaamin nila na nagkamali sila, maganda yun. Hindi ba? Kaya nga ito si Duterte ang balita ngayon, tatakbo daw ng senador, lahat sila Ay pwede naman yan Pero, wag lang computerize. Opo, i-manual po natin. Sa presinto, manual ang voting. Sa presinto, manual ang counting. I-record natin. Pag naka-record na, pwede nang ipadala ng electronic file. Opo. Tumakbo sila. Okay lang yan, tumakbo sila. Pero, yan po ang balita ngayon Tatakbo daw ng senador Lahat sila Ayan po. Ganyan po kasakim ang tao. Para maintindihan nyo, sa kapangyarihan sa lahat. Ganyan po kasakim. Ay hindi ko may describe, pero ganyan po kasakim ang tao. Pero ako, alam ko na yan, bakit ganyan ang sinasabi nila. Alam ko na yan, i-discuss ko yan bukas. Wala na akong oras ngayon pero bukas i-discuss ko yan. Ang ibig sabihin yan, Oy, Bongo! Hoy! Bongo at saka Tolentino. Ako ang nagpa-senador sa inyo. Ako. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi ba? Kaya nga, kontrahin po natin yan. Huwag na tayong papayag na computerize ang eleksyon. Kasi kaya nilang lukuhin yan. Malakas lang ang loob nila. Opo, palakasan lang ng loob yan. Ito si Bongbong, hindi nanalo yan. Opo, at saka yan si Sara, at saka yan si Robin Hood Padilla, hindi nanalo yan. Opo, i-discuss ko yan. Tutulungan ko si Engineer Toto Kausing kasi iisa lang niya nagdi-discuss niyan Opo, tutulungan ko siya. Sige po, hanggang dito na lang po kulang po ang oras natin Wala na po tayong oras pero pinapanalangin ko po sa Diyos na sana sa ating pakikinig ay may natututunan po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Salamat po at magandang umaga at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.